Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo, no? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay ano ba ngayon? February 24, 2026. Okay? At ngayon po ay katatapos lang, isang araw pa lang po pagkatapos ng napakalaking blizzard dito sa New Jersey, New York, or dito sa Northeast US, ano? At talaga pong napakakapal ng snow ang ibinagsak sa loob ng almost 24 hours, ano, dito sa amin. So ang balita ko, at actually doon sa lugar ko, sa harap ng bahay ko, ay umabot po ng more than 24 inches of snow. At hindi lang po basta snow, mabigat na snow, hindi fluffy. Ano siya, heavy snow kasi basa, ano? So yeah, yung isang kotse ng anak ko talagang natabunan, ano? Natabunan ng snow. So it took us like what, 4 hours or 3.5 hours bago namin malinis lahat ang driveway namin at ang walkway, ano, pedestrian way sa tapat ng bahay namin. Okay, so hopefully yan na ang huling snow ngayong taong ito. Ay talagang masakit na po ang likod, kapapala. Okay, so kamusta na? Ano ba ang nangyayari naman dyan sa mga Pilipino? Especially dito po sa ano, alam naman natin na naipasa na daw or nasubmit na ang 4 na impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ano? Pero hindi muna yan ang ating pag-uusapan. Baka bukas pag-usapan natin yan, kasi tinatakel pa lamang po sa ngayon ang tinatawag nating impeachment complaint, ano. So pero kasabay niyan, ay may nangyayari din sa The Hague, ano, ito pong sa ICC, na kung saan ay nagkaroon na po ng hearing ng confirmation of charges laban kay Rodrigo Duterte, strongman, ano. Ang mga charges ay mga kung ano, pagpatay, ano, murder ng napakaraming tao, ano. So minsan napapag-isip-isip ko po, ano, naiisip-isip ko na mabuti pa itong si Rodrigo Duterte, ano, nakakatanggap ng due process of law. Ano, napakaswerte niyang tao talaga nitong si Rodrigo Duterte. Ano, hindi katulad nung mga taong libu-libong tao na kanyang pinapatay, ano, dito doon sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, during the time na siya ay mayor hanggang siya naging presidente. Ano, kaya nga po crimes against humanity ang habla laban sa kanya. Ano, napakaswerte niya. At ngayon ay nililitis siya at binibigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili niya. Ano, hindi katulad yung nangyari na ginawa niya, na pinagkait niya sa mga libo-libong tao na hindi naman napatunayan na masamang tao o nagkasala sa batas, ay kanyang pinapatay. Ano, yan po ang isa sa masasabi nating swerte ni Rodrigo Duterte, ano. At nakakatuwa, ano, alam nyo itong mga kasamahan niya na maaaring mahabla, ano. Ito pong meron pong mga co-conspirator na tinatawag, ilan ba yan? Parang 7 o 8, ano, na maaaring sampahan ng kaso din sa ICC. Particularly, maaaring itong si Bato de la Rosa,
na isang senador na ngayon ay nagtatago na. Ano? Matagal na po nagtatago. November pa lang po, una pa lang pumutok. Ano, yan po yung nasaan yung sinasabi niyang sasamahan niya si Digong, hindi siya magtatago at haharapin niya. Yan ngayon, nagtatago na, hindi na makita. Yan ang ibinoto ng taong bayan, at siniswelduhan kahit nagtatago at hindi uma-attend sa Senado. So isa pa, ito pa ang isang co-conspirator na isang senador din, si Bongo. Ano nangyari to si Bongo? Nagbigay po ng speech sa Senado. At ito ang nakakatuwa, at sana daw naman ay bigyan ng due process of law. Binasa pa ang constitutional provision that no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Binasa pa niya yan, binasa niya sa harap ng Senado. Pero binasa niya yan dahil humihingi siya na sana daw ay mapagbigyan o matuwid o magamit o isa buhay ang tinatawag na due process of law sa mga taong nahabla sa hustisya, na katulad niya na maaring ipadala ng basta may lumabas ng warrant ay papadala na lang po siya ng gobyerno ng Pilipinas dun sa ICC. Magkakasama-sama uli sila nila Digong at saka ni Bato kung sakaling mahuhuli din si Bato. Magsasama-sama sila doon at total, yun naman po ang kanilang amo ay naandon. So, wag naman nilang sanang pabayaan yung kanyang amo na si Duterte na naandon, at sana ay ingatan nila doon si Duterte. Yun naman ang sinasabi nila. Pero sa ngayon po, ang sinisigaw nila ay due process na hindi rin nabigyan ng biktima ng war on drugs. Okay? So bumabaligtad na ang mundo ngayon ng mga Duterte. Sila na dating nagpapapatay, ngayon ay sila ang naharap sa husgado. At alam nyo po, kung napanood nyo yung confirmation of hearing ng unang araw, talagang sa tingin ko ay wala nang lusot dito si Digong. Lahat ng video footage, maraming video footage ang ipinakita at inilabas doon sa confirmation of charges, na lumalabas talaga at pinapatunayan na siya ang nag-uutos pa sa mga kapulisan na patayin ang mga drug addict na yan kahit lumaban o hindi. Hindi ko maintindihan ngayon kung paano ididepensa nitong si Kaufman na abogado ni Duterte. Ganong isinampal sa mukha nila ang mga video at mga ilan sa mga ebidensya na nagpapatunay na itong si Rodrigo Duterte ay siyang nag-udyok o siyang nagplano o siya ang nagsimula ng war on drugs na yan. Kaya naman po hanggang sa ngayon ay ang isinisigaw na depensa nila ay lack of jurisdiction. Wala daw pong jurisdiction. Na matagal na po yung na isang tabi ng ICC at sinabi ng may jurisdiction ang ICC sa kaso sa mga ginawang kalukuhan at kasamaan nitong si Rodrigo Duterte. Okay? So hintay natin, yan po ay 4 na araw. Ngayon po ata ay padalawa, hindi ko napanood, pero may kumbaga 3 araw pa yan.
2 araw pa o 3 araw pa na confirmation of charges. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye!